Ready na po ba tayo? Amen? Naghanda kami ng 112 slide. Okay? Tama ba, Nicole? Amen. Amen. So, last week, di ba, inalala natin yung tinatawag na Holy Week. At doon sa Holy Week, nagkaroon tayo ng pagninilay. At ang pinakang peak ng Holy Week ay yung resurrection ng ating Panginoon o muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon, anong meron? Sabi natin dahil pinatunayan niya na siya'y talagang Diyos, pinatunayan niya na siya ang nagtanggal o nag-redeem ng ating mga kasalanan. Siya ang tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang ating topic sa umagang ito is about Christ overcoming power. Po? Sa Romans 8 verse 37. Bakit ba kailangan natin maunawaan yung lakas na meron ang Diyos? Yung kapangyarihan na meron ang Diyos? Bakit natin sinasabi na tayo ay ligtas? Sinasabi natin na tayo ay nananampalataya sa Diyos. Araw-araw ang sipag natin. Pero bakit pag nagsosolo ka na lang? Naririnig niyo po ba ako? Bakit kapag nagsosolo ka na lang, nakakayanan ng kaaway na atakihin ka at wala kang magawa? Naranasan nyo na ba yan? Pagkasama mo kaibigan mo, pagkasama mo ang ka-churchmate mo, masaya ka. Pero bakit pag magsosolo ka na lang, nararamdaman mo na para kang nangihina? Alam niyo po kung bakit? Maaaring tinanggap mo talaga si Jesus Christ o tinanggap mo talaga siya. Pero hindi mo nauunawaan yung pagka-Diyos ng Diyos na nasa Kanya. At ano yung pagka-Diyos ng Diyos na meron sa Kanya? Yung pagmamahal na hindi nauubos, yung kapatawarang hindi nauubos, ano pa? Yung pagbibigay sa iyo ng tsansa. Ngayon, dito sa ating topic is Christ overcoming power. Mauunawaan natin sa Romans 8:37, babasahin ko sa English. Mag-ready yung may mga Bible sa Tagalog. Pakibasa sa Tagalog. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ulit. Yet, in all these things, we are more than, sabihin nga natin, we are more than conquerors. Sabihin natin, we are more than conquerors. Mahina. Ulit. We are more than conquerors. Kapatid, tandaan nyo, your declaration is your possession. Every day, babangon ka. Pag hindi mo kayang ideklara kung sino si Jesus sa buhay mo, nahihirapan ka talaga. Kaya po kami, kahit paulit-ulit halos ang sinasabi namin, hindi kami nagsasawang magpaalala sa inyo. Ano po? You have to have that kind of idea, that kind of pag-take nyo sa salita ng Panginoon. Na dapat ang salita ng Panginoon, parang ganito yan, ano? Minsan, naranasan nyo na ba to? Minsan, gusto nyo yung mensahe. Amen? Ang ganda ng mensahe. Pero ano at paano pumapasok ang kalaban sa'yo? Hindi ko gusto yung mensahero. So, ang hinihiling ko sa inyo, at sinasabi ko sa inyo, hindi ho pwedeng paghiwalayin ang mensahero at ang mensahe ng Diyos. So we have to really work it out sa ating mga puso. We want to experience the overcoming power of the Lord. Tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon natin. Bakit siya may ganung kapangyarihan? Hindi niya tiningnan yung kasalanan natin. Ano ang tiningnan niya? Bakit tayo nasagip sa ating mga kasalanan o natubos sa ating mga kasalanan? Ang tiningnan niya ay alin? Ang Diyos Ama. Dahil alam niya na kaya siya pinadala ng Diyos Ama upang iligtas ang mga makasalanan. Hindi pinadala si Jesus para sa mabubuti. Kaya tayo mga kapatid, every week na nakakarinig kayo, every Wednesday na nagkakasama-sama tayo online, every Friday na nagfa-face-to-face tayo, palagi niyo pong ipag-pray sa inyong mga puso. Lord, yung naririnig ko po na katuruan, sana po
maihayag ko to sa ibang tao. Sana po ma-share ko po sa kaopisina ko, sa pinsan ko, sa kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko. Kasi ito talaga, sabi sa Matthew 28, di ba? Matthew 28, 19 to 20. Teach all nation. Ipangaral natin ang salita ng Panginoon sa lahat. At sila ay baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Bakit ko ito sinasabi? Kasi gusto ko maunawaan ninyo, bakit ba kailangang maunawaan natin yung kapangyarihang ibigay sa atin? Ano ba nung tinanggap natin si Jesus, anong meron sa atin? Ano yung natanggap natin? We became the sons of God. At kung ikaw ay anak ng Diyos, anong meron ka? Ikaw ay tagapagmana. At kung ikaw ay tagapagmana, mahirap ka ba dapat o mayaman? But the problem is, yung mindset natin. Yung mindset natin kaiba. Sinasabi mo na may Diyos ka, sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, pero iba. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung gusto kong maunawaan nyo sa inyong sarili. Maunawaan natin sa ating mga sarili. Bakit sinasabi natin tayo mananampalataya? Pero ang pamumuhay natin hindi pananampalataya. Kaya tayo nahihirapan sa ating buhay. Kasi alam niyo po, hindi lang ang material na bagay ang sukatan na ikaw ay maunlad. Tandaan niyo ito. Bago ka bigyan ng mga material na bagay ng Panginoon, anong sabi ng Matthew 6:33? Check. Okay. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So ano dapat ang isisik muna natin? Ano dapat ang hahabulin natin? Kingdom. Siguraduhin mo na ikaw ay kaangkop, ikaw ay kasama doon sa kingdom ng Panginoon. Siguraduhin mo na ikaw ay ligtas. At kung ikaw ay ligtas, dapat ang iyong pamumuhay ay pamumuhay ng isang ligtas. Amen? So ngayon, sabi sa Hebrew 12:11, okay, I'm talking to believers. Okay po? Lahat tayo dito mananampalataya na. Alam kong lahat tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon. Okay? Now, tingnan niyo po ito Sa English ko babasahin. Sabi sa Hebrews 12:11, now, no chastening seems to be joyful for the present. Wala daw pagtatama, walang pagdidisiplina ang kinatutuwaan natin. Afterward, seems to be joyful for the present but painful. Masakit daw. Totoo naman, hindi ba? Sino dito ang nakangiti habang itinatama? Meron ba? Yung habang dinidisiplina ka, nakangiti ka. Wala tahimik ka, seryoso ka, minsan nagagalit ka pa. Tama? Pero sabi dito, nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness. Kaya pala pinapahabol sa atin yung kingdom and yung righteousness. To those who have been trained by it. Wala naman talagang, okay, nakita niyo po ba yung mga kabataan natin na tumutugtog? Amen? Okay? Sige nga po. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan ito. Alam niyo po kung bakit? Makakatugtog kaya sila ng ganyan kung hindi sila nagpa-practice? Sagot, hindi. Matututo kaya sila mag-play ng instrument at kumanta kung hindi sila nagdidisiplina sa sarili? Hindi rin. So anong kailangan para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon? Ikaw ay magkaroon ng disiplina at ikaw ay magpa-train. For those who are trained by it. Ano yung by it? Ano yung ititrain dapat sa'yo? Yung pamumuhay ng isang mananampalataya. Kaya kung minsan, mahirap sumunod kasi nasanay ka dun sa galaw ng mundo. Ano yung galaw ng mundo? Teka lang, karapatan ko to Huwag mo akong pakialaman. This is my life. Yan ang palaging iningunguso.
Yan palagi ang inilalagay sa ating isipan, kahit ng edukasyon natin. Kaya kayong mga magulang, tandaan nyo ito palagi. Tayo dapat ang unang nagtuturo. Huwag nyong hayang school lang ang magturo. Kulang. At even in the Bible, sino dapat ang unang magturo sa mga anak? Hanggat hindi pa sila pumapasok, sino? Ang mga magulang. Gusto nyo ng reference? Isulat nyo. Malakay 2:15. Ano ba ang dapat nating gawin sa Malakay? Sabi sa amin ng Malakay 2:15, pinag-isa ko ang lalaki at babae. Parents, pinag-isa ko sila upang magpalaki sila ng anak na may takot at may pananampalataya sa Diyos. Yun ang prioridad ng magulang. Hindi branded na mga damit, hindi branded na mga sapatos, hindi exclusive school. Ang una nyo dapat ginagawa ay mapalaki ang ating mga anak na may pananampalataya, takot at pagsunod sa Diyos. Masakit, ano? Pero kung bakit magulo ang mundo natin, dahil may mga magulang na hindi alam ang katotohanan na yan. Ganun din, it goes to you, lahat po ng nasa online. I'm taking my chance. Hindi po tumatayo ang mga pastor para kilitiin ang ating mga tainga. Tumatayo ang mga pastor to preach the word of God. At sabi sa 2 Timothy, kaya kailangang maging matapang tayong magsalita. Dahil sabi sa 2 Timothy 4 verse 3, dadating ang panahon na ang mga tao ay hindi nakakayanin ang totoo at magandang katuruan. They will not endure sound doctrine. Kaya mga kapatid, mga ama, mga magulang, kaya ko kayo kinukumbinse. Kaya ko kayo palaging sinasabihan tungkol sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Hindi nyo kailangan ng maraming verse para maghayag ng salita ng Panginoon. All you need to do, first, tingnan nyo kung anong ginawa ng Panginoon sa inyo. Ano yun? Testimony nyo. Tingnan nyo kung paano kayo binago ng Panginoon. And from there, yung mga tao magtatanong, bakit kaya siya dating magulo, dating ganito, bakit siya ganun? That's because of the overcoming power of the Lord. Overcome. Kailangan mo i-overcome. Ano yung overcome? Sabi? Yun daw dati mong problema. No? A man cannot solve the problem. Sabi ni Albert Einstein to, ha? Yun daw tao, hindi niya kayang resolbahin ang kanyang problema. Kung ang gagamitin niya ay ang level ng kanyang pag-iisip nung nilalang niya ang problema niya. Ulitin ko. Man cannot solve the problem if he will use the same level of mentality or intelligence on the day he made that mistake. Kailangan tumaas. Kung dati ka nagkamali, nandito yung mentalidad mo, paano lalago ang iyong mentalidad? Paano lalago ang iyong pananampalataya? Maliwanag ang sabi ng Biblia, Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So alin ang magpapatibay ng iyong pananampalataya? Ang kasiyahan sa labas? Ang musika na puro ingay? Ang musika na ini-induce lang yung emosyon mo? By the way, mga kapatid, tandaan nyo to, especially yung mga nasa music ministry. Music is the only tool of the enemy that does not require your permission. Anong ibig ko sabihin? Ang mga awit na makamundo ang natatanging bagay na ginagamit ng kalaban na hindi kailangan ng inyong desisyon na kasi tatanggapin nyo o hindi. Once na pinakinggan nyo ang kanta, automatic pasok yan sa utak nyo. Kaya ang hirap mabuhay. A double-minded man is unstable in all his ways. Dapat ang appetite nyo sa worldly songs, mawala na yan. Worldly things, mawala na yan. Kasi alam nyo po, sabi sa Biblia, pag daw kinikip mo pa rin yung old self, it will bring you what? Sickness. It will bring you what? Yung buhay mo. Iikli, sabi ng Panginoon. So, sa Hebrews 12:11, ito yung ano natin, ano? And 2 Corinthians 12 verse 9, and sabi dito, and he said to me, ito yung time na hinihingi ni Pablo. Si Pablo po meron siyang sakit. Hindi sinabi sa Biblia kung anong sakit. Pero thorn, sabi,
on the flesh. No? Etong 2 Corinthians 12:19, ito yung sagot kay Pablo ng ating Panginoon. Sabi, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength. Yun daw pong lakas, yung empowerment, yung kapangyarihan ng Diyos, ay maipapakita. It will be perfect in weakness. Kailan nyo ba mararanasan yung kasiyahan ng gagaling sa Diyos? Pag malungkot ka. Na kahit ang taong mga pinagtiwalaan mo, taong kasama mo nung kaligayahan, pero nung ikaw na ang nagka-problema, wala na. Ang sinasabi dito, therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kaya kung minsan nararanasan nyo na parang napakahina nyo bilang tao, huwag kayong matakot, huwag kayong manghinayang, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi yan ay proseso upang matanggap nyo kung gaano kalalim nyo mauunawaan ang gusto ng Panginoon sa inyong buhay. Diba? Parang ganito. Paano nyo masasabi na may matamis? Paano nyo mako-compare yung matamis? Pag nakatikim kayo ng maalat o mapait. Paano kung wala kayong natikmang mapait? Wala kayong pagkukumparahan ng matamis. Kaya may mga mapapait tayong nararanasan. Para maunawaan natin, ay, salamat sa Diyos. Pinaranas niya sa akin yan. Para ma-appreciate ko ng mas malalim yung pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Okay? So ngayon, mga kapatid, ano ang kailangan gawin ng isang mananampalataya upang maunawaan natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo to really conquer death, to really conquer sin? No? Ano yung title natin? Jesus Overcoming Power. So may 4 po tayong pag-aaralan. Number 1, acknowledge, may acronym, ACTS. No? A-C-T-S. ACTS. Diretso na tayo. A. Acknowledge divine exchange. C. Christ is enough. T. Territory expansion. And S. Success ready. O yung tinatawag na spiritual readiness. Marami sa atin, nakukuha yung success, pero dahil hindi spiritually ready, nawawala sa gawain. Now, unahin na natin yung A. Isaiah 53 verse 5. Na po, sabi dito sa A, acknowledge divine exchange. Okay. Sa Tagalog, bakit ba kailangan kong maunawaan yung divine exchange? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi dito, sa Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression. Sino ang may kasalanan? Tayo. Pero sino ang napahirapan? Si Jesus Christ. Kaya may divine exchange. Ang tawag doon, imbis na tayo ang ipako sa krus, imbis na tayo ang pahirapan, imbis na tayo makatanggap ng pagpapahirap, nung dura, nung disrespect ng mga tao nung time niya, hindi na yun, inako na lahat ng ating Panginoong Hesukristo yun. Once and for all, sabi ng Panginoon, kung bakit ko pinadala ang aking bugtong na anak, ay upang sagipin kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi dito, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Yung kanyang ginawang pagsasakripisyo, mga kapatid, kung walang tumagas na dugo sa krus ng Kalbaryo, there's no remission of sin. Ano ang bottom line? Ano ang bottom line? Bakit siya napako? Bakit siya tumagas ang dugo? Anong meron kay Jesus Christ? Mga kapatid, tandaan nyo to. Ganap na pagsunod. O anong baon ng ating Panginoong Hesukristo? Baon niya kahit siya'y Diyos. Natutunan niyang tanggapin ang pagpapahirap ng tao upang tayo'y masagip, linisin sa ating mga kasalanan. Kaya, by His stripes, we are healed. Okay, naranasan niyo na ba ito na, halimbawa, nagkasugat si Kuya Tan. Sabi ko kay Kuya Tan, ako na bahala dyan sa sugat mo. Yang sugat mo, hindi mo yan mararamdaman. May tao na bang gumawa nun? Wala.
Ang tanging tao na kaya magtanggal ng sakit sa puso mo, takot mo, walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? I didn't give you the spirit of fear. 2 Timothy. Sabi sa 2 Timothy 1:7, I didn't give you the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Palagi niyo yung ilagay sa ating mga isipan. Ang ibinigay ng Panginoon sa atin ay hindi spirito ng pagkatakot, kundi kapangyarihan, pagmamahal, at kaayusan ng pag-iisip. So, ibig sabihin, pag hindi maayos ang ating isip, saan galing yun? You're letting the enemy intrude your mind. Yung ating vigilante, yung ating pagiging sensitibo sa ating karapatan, dyan nyo gamitin sa spirito. Dyan nyo gamitin yung pagiging sensitive nyo in your rights, gamitin nyo sa pagiging sensitive nyo sa spirit. Na pag kayo ay ino-overcome na ng enemy, ang magti-trigger dyan, sabihin niyo yung enemy, this is my life. Bigay ito ni Kristo sa akin, wag mo akong pakialaman. Intindihan niyo po? You have to have that kind of attitude. Pag hindi niyo maintindihan, minsan hindi niyo maunawaan ang sarili niyo, just declare, I am a son of God. I am a child of God. Lord Jesus Christ, protect me. You always, kailangan niyo lang talagang kaya acknowledge. Kailangan nyo siyang kilanlin, tanggapin sa inyong mga buhay. Wala nang duda doon. Si Jesus ay Diyos. Meron ba ditong naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos? Next week, pag-aaralan natin yan. Maraming verse ang nagsasabi that Jesus is Lord. No? Number 2. A, C na tayo. C. Kita po ba? Ayun. Christ is enough. Sufficiency of grace. Okay. Review lang ng konti. Diba nung kayo naligtas, anong sabi? Kayo ba naligtas saan? Sa gawa, mabuting gawa, o kasalanan, o pananampalataya? Sige nga po. Kayo po ba naligtas sa mabuting gawa o pananampalataya? Review. Sino nagsasabi na pananampalataya? Taas ang kamay. Pananampalataya. Sige po, taas ang kamay. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng dito masang kamay, pananampalataya at gawa. So, kailangan natin i-review. Again, mga anak, makinig kayo. Ang sabi sa Efeso 2:8, ang kaligtasan ay hindi bunga ng inyong mabubuting gawa. Sabi yan sa Efeso 2:8. Wala dyan eh. No? Pagpasensyahan nyo na ha. Habang nagkakaroon tayo ng nag-preach, yun po yung natatanggap natin. Kaya kailangan natin ibigay sa inyo. So tama pala na ibigay ko ulit dahil hindi nauunawa ng iba nating mga kapatiran. Uulitin ko, again, ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya. Saan nakasulat? Ephesians 2:8. We are saved by grace through faith and not of your works. This is a gift of God so that no one can boast. Kaya sinabi diyan, sufficiency of grace. Wala na kayong pwedeng idagdag pa. Nung tinanggap nyo si Jesus Christ, hindi nyo na kailangang gumawa ng mabuti sa pag ikay kaligtasan, sa kaligtasan ng pinag-uusapan natin. Pag ikaw ay Kristiyano na, naniwala ka na kay Jesus Christ, doon ka dapat gumawa ng mabuti. Kailangan mong patunayan na tinanggap ko talaga si Kristo. Pero, paano mo sasabihin sa buhay mo na tinanggap mo talaga si Kristo, pero you still do what you do nung ikaw ay hindi pa tumatanggap kay Jesus Kristo? Paano mo i-explain? Paano mo kukumbinsihin ang ibang tao na pagtitiwalaan ka o ikay bibigyan ng tsansa para bigyan ng mas mataas na posisyon kung ikaw naman ay hindi nagbabago? Naunawaan niyo po yung ibig ko sabihin? I presume lahat kasi tayo dito Christian. Kaya ang aking binibitawan dito is meat, not milk. Alam niyo po kung bakit? Pag ang matanda, painumin mo ng painumin ng gatas, ano mangyayari? Sisira na tiyan nyo. Kasi hindi na yun ang kailangan natin talaga. Kailangan man natin uminom ng gatas, paunti-unti na lang. Ang kailangan natin ay solid food. Amen? So sabi dito, sa 2 Corinthians 12:9, and he said to me, ito yung hinihingi. Anong hinihingi ni Pablo? Dahil may sakit si Pablo? Lord, pagalingin mo na to, tanggalin mo tong thorn of the flesh. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore,
most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So sa buhay natin, mga kapatid, tandaan niyo po ito. I-secure natin yung relationship natin kay Jesus Christ. Yun ang i-secure natin. Okay? Hindi yung mga relationship na hindi pa dapat niyong pinapasukan. Okay? Huwag niyo munang pasukin yung mga bagay na hindi niyo pa dapat pasukin. Okay? Kung meron man mga bagay kasi, lahat sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, ang lahat ng bagay ay may panahon sa ilalim ng kalangitan. Everything has its time and purpose under heaven. Kaya pag ikaw ay may ginagawa na wala pa dun sa dapat mong gawin, tandaan nyo po ito, hindi mo maitatago sa manifestasyon ng buhay mo yan. Masisira ang testimonya mo. Ulitin ko mga kabataan. Pag ikaw ay may ginagawa, lampas sa salita ng Panginoon, labas sa salita ng Panginoon, number 1, God is not obligated to bless you. Pangalawa, makikita sa testimonya ng buhay mo. Hindi mo yun maitatago. First time, second time, third time, pwede mo maitago. Pero pag tiningnan na, yung tining, yung softness, yung smoothness, yung consistency ng buhay mo, wala na. Hindi mo na yun maitatago. Anong kailangan gawin? Repent. Sabi ng Biblia, repent. Pag sinabing repent, ano? Tatalikod ka talaga doon sa kasalanan. Pag sinabing repent. Hindi lang yung sa isip na, Lord, sorry. Pero mamaya, eto ka na naman. Naalala niyo ba yung nagpatawag ng altar call, Sister Bea? Nagpatawag ng altar call, lapit. Nilay hands, tumba. After ng service, umuwi sa bahay. Nadaanan ng barkada, mamaya, tumba na naman. Mahirap yung ganun. Don't expect God to consistently support you kung ikaw mismo hindi mo kayang supportan yung sarili mo. Kailangan talaga, mga kapatid, ang tawag doon? You have to give up control in order for you to really have control. Ulitin ko. You have to learn to give up control in order for you to really have control. Kasi hindi mo talaga kaya. Hindi kaya magbago ng tao kung wala ang Diyos. Hindi talaga kaya. Hindi kaya ng psychology book, hindi kaya ng sociology book, hindi kaya ng philosophy book. Patatalanuhin ka lang yan academically. At maaaring panalo ka sa katwiran, talo ka sa buhay. Okay? Dito, Christ is enough. And sabi dito sa Colossians 2 verse 10, and you are complete in Him who is the head. Sino yung Him? Mga kapatid, pag tayo nagbabasa, hindi lang natin babasahin, pero kailangan natin magkaroon ng kauhawan. Sino yung sinasabi na magbibigay ng kakumpletuhan sa akin? Sabi dito, and you are complete in Him. Sino yung magbibigay sa inyo ng completeness? Sino yun? The way, I'm the truth, I'm the life. No one cometh to the Father except through me. Ako lang. Sabi ni Jesus Christ. Sabi niya sa John 14:6. Sabi dito, who is the head of all principality and power. Hallelujah. He is the cornerstone. He is the source of life. He is the ever living water. He is the bread of life. He is, ang daming ipinangalan ng Biblia sa ating Panginoong Jesus. At lahat yon ay sa ating kabutihan. Amen? Okay. 3. So ngayon, mga kapatid. Di ba tayo gusto natin pinakikinggan tayo ng tao? Meron ba ditong tao na ang gusto niya, huwag siyang pakinggan ng ibang tao? Meron ba dito? Wala. Lahat tayo. Gusto natin, pag nagsasalita tayo, pinakikinggan tayo. Tama? Okay. Paano mo yon ma-attain? Sabi ng Biblia. Sa number 3, there should be territory expansion. Pero, before you can conduct territorial expansion, there should be what? Spiritual authority. Hindi political authority, hindi academic authority, hindi labor authority. Ang sabi, spiritual authority. Ano yung spiritual authority?
na ikaw ay may nakatingin, walang nakatingin, ang pamumuhay mo ay malinis. Wala kang nakatago. Alam niyo po mga kapatid, okay, pag po malusog ang ating spiritual capacity, yung discerning spirit natin, o yung sharpness natin makadiscern ng mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon, matalas tayo. Sharpened ang spirit natin. Okay? Sabi po dito, territorial expansion. Meron po bang mga tao na nag-expand lang yung kanilang territory nang nakaupo? Meron po ba? Wala. Lahat yan, gagawa sila ng intentional move, intentional plan, intentional execution. O una, plan, move, execute. Sa buhay natin, tandaan niyo po ito, pag hindi mo in-execute, yung dapat mong i-execute, mararanasan mo, ikaw ang pina-persecute. Tapos magtatanong ka, bakit hindi ka maintindihan? There are things you're supposed to do and you are not doing it. Okay? So sabi dito, enlarge the place of your tent. Sabi dito, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Pag sinabing stretch out, di ba yung tolda? Ito, katulad nito. Ito, sample ha. Sample. Para ma-imagine yung ibig kong sabihin na stretch out your tent. Usually ang tent, di ba nakaganyan siya, A-type? Amen? Pag sinabing stretch out your tent, hihilahin mo ngayon yan pa ganyan. Para mas marami ang makapasok dun sa tent. Mas marami ang mapaglingkuran natin. Ang tanong, mga kapatid, paano tayo makakaabot sa ibang tao na nangangailangan ng salita ng Diyos kung tayo mismo ay alagain? Kung tayo mismo hindi nakakaabot ng ibang tao. Alam niyo po yung ating text, yung ating Facebook, gawin niyo po yan. Gawin yung ministry. Every day, kung anong nakikita niyong ipinopost natin sa ating The Hub of Christ Bacoor, subukan niyo pong i-post. Yung Sunday service natin, gusto niyong maabot yung ibang mga tao na hindi niyo mapagsalitaan dahil masyadong familiar sa inyo, i-post niyo. Okay? It's one of the tools that we can stretch out the curtains of our dwellings, mga kapatid. Kailangan niyong ibukas. Parang mga kamay natin, no? Halimbawa, may nagbibigay sa akin ng tubig. Maaabot ko ba yung tubig kung nakaganon lang yung kamay ko? Ano kailangan kong gawin? Stretch. Kailangan kong intentional na iangat ang aking kamay at abutin yung ibinibigay sa aking tubig. Ganon din po yun, mga kapatid. No? Ganon din po sa ating buhay. Yung territory expansion, it requires spiritual authority. Kaya hindi kayo magtataka. Ano sabi sa Hosea 4:6? My people perish because lack of knowledge. Pag binasa nyo pa yon, yun ang nakakatakot, yung kasunod. Hindi lang lack of knowledge ang problema natin mga tao. Ano pa? They rejected knowledge. Yun yung kaduksong nung sinasabi natin kanina na 2 Timothy 4 verse 3. That the people will no longer endure sound doctrine. Hindi nakakayanin ng mga susunod na henerasyon ang mga maaayos na katuruan. Dahil ang gusto lang nilang mapakinggan ay yung naaayon sa kanilang mga pandinig. Katulad ng makakating tainga. Sabi ng Biblia yan. No? Now, Isaiah 54 verse 3. For you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Ang pangako ng Panginoon sa mga Hudyo, yung mga lugar na walang nakatira, titirhan nyo yan. Yung mga lugar na hindi inyo, ibibigay ko yan sa inyo. Tanong, mga kapatid. Okay? Tinupad ba ng Diyos sa kanila? Kasi dyan yung malalaman that the Bible is true. And God does not change. Kung ano yung totoo na noon, hanggang ngayon totoo. Alala nyo, pinangakuan ng Panginoon
Yung dalawang anak ni Abraham. Sino yung dalawang anak ni Abraham? Sige, review. Sino? Sino? Isaac and Ishmael. Okay. Pero pinangakuan ng Diyos si Isaac at si Ishmael, pareho niyang pinangakuan ng ano? Magiging maayos, magiging maunlad ang inyong buhay. Tanong, tinupad ba ng Diyos kay Ishmael yung pangako niya? Anong katunayan na tinupad ng Diyos kay Ishmael? Nasa kanila ang mayayamang ginto, nasa kanila ang langis, nasa Middle East. Ang descendant ni Ishmael ay ang Arab country. At ang descendant naman ni Isaac ay mga Christian, even the Gentiles. Ngayon, tinupad din ba? Yes. Hanggang ngayon, bakit napakaliit? Small country na nasa gitna, nasa puso ng Middle East. Bakit hindi mapasok-pasok ng iba? Napakaliit na bansa nito. Pagka tiningnan nyo sa map, yung kanilang pinakamanipis na lapad, 15 kilometer radius lang. 15 kilometer lang. Pero bakit hindi sila mapasok-pasok ng mga kumakalaban sa kanila noon pa man? Bakit? Isa lang ang sagot. Dahil totoo ang Diyos na nangako sa kanila. Na pag kayo'y nakabalik dito, hindi na kayo muling mapapaalis dyan. Mamaya, nasa conclusion yun. Makikita nyo po. Amen? So, last one. S. A-C-T. Tama ba? S. Success. No? Success ready. Tanong mo sa sarili. Success ready ba ako? Tanungin nyo nga yung sarili nyo. Ibig sabihin, handa ba akong tumanggap ng tagumpay? Hindi po, Pastor, okay na lang ako palagi akong talunan? Pastor, okay na lang po ako na ganito na lang ako para wala akong problema. Di ba? Kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng aksaya. Kaya kahit anong hingi natin, ang Diyos tutugon hindi sa lahat ng panalangin mo, tutugon siya sa gusto niyang ibigay sa iyo. So ngayon, basahin natin sa Romans 12, 1-2. Malalaman mo na ikaw ay spiritually ready na o success ready na. Sabi ni Pablo dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice. Ibig sabihin mga kapatid, kasama ang ating availability, kasama ang ating physical na katawan kapag tayo maglilingkod sa Diyos. No? Naalala niyo ba yung kwento na yon? Yung kwento ng rapture? Meron daw isang nakapagmana ng 10 hectares. Eh ngayon, nung minana niya yon, tinaniman niya. Nag-pray siya. Sabi niya, Lord, sana po dumami ang aking mga tauhan sa aking bukid. Nakikinig po ba tayo? Dumami ang tauhan sa aking bukid. Binigay ni Lord yung mga tauhan. Yung una, sinasaka niya lang 1 hektarya, naging 2 hektarya, naging 3. Sabi nung tagapagmana, Lord, sana po magkaroon ako ng traktora, magkaroon po ako ng mga machine para mabilis ko matamnan. Binigay ulit ng Diyos. Christian to eh. Ang laki ng kita niya. Doon sa palayan niya. Tither. Nagbibigay siya ng tithes. Okay? Every Sunday, present siya. Ngayon, nagkaroon siya ng problema nung dumami ang tao niya. Kasi yung mga tao namamalengke sa labas pa ng baryo. Sabi niya, Lord, sana po bigyan niyo ako ng tindahan na yung mga tao na to hindi nalalabas ng baryo dito na lang para wag malilate sa pagpasok sa trabaho. Binigay pa rin ni Lord yung kanyang convenience store. Okay? Ang problema, eto na. Success ready. Dahil maraming bumibili pag weekend, kahit linggo, bukas siya. So dumating sa point na ang lalaking tagapagmana na to, yung kanyang tithes na nakasobre, ipinapaabot na lang.
Halimbawa, ang kasama niya sa church ay si Kuya Emong. Sasabihin nung tagapagmana na yon, Kuya Emong, pakibigay na lang po sa church. Ito po tithes namin. Siguro, sobrang pagod niya dahil kahit linggo, bukas ang tindahan niya, anong nangyayari pag pagod? Nakakatulog, di ba? Nakakatulog siya dun sa loob ng tindahan niya. Eh, nung nakakatulog siya, nanaginip siya. Nakita niya na yung mga tao, mga tauhan niya, yung mga ka-churchmate niya, dinadalang ganun sa ere. Anong tawag doon? Rapture. Nagra-rapture na. Nananaginip siya. Sabi niya, teka lang, mga kasama ko sa church to bakit ako wala? Sabi niya, Lord, ba't ako wala? Sabi ng Diyos, walang magbabantay ng tindahan mo. So let us priority the priority. At yung secondary. Binigay sa atin yung 7 araw. 6 na araw, magtrabaho ka na hanggat gusto mo. Yung 7 araw, hanggat maaari, iwasan mo yung dahilan para huwag ka makapag-church. Actually, mga kapatid, yung 1 araw sa 1 linggo, kulang yun. Kaya nga meron tayong midweek equipping, meron tayong sambahayan. Kasi kulang po talaga. Kung linggo lang kayo makikinig, kulang talaga. Okay po? So sabi dito, anong kailangan mabago? Sabi, kailangan daw magkaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. Okay. Sabi sa Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Katawan natin. Wala tayong kayang ibigay? Maglingkod po tayo. Maglinis po tayo sa church. Tumulong po tayo sa mga gagawin sa church. At ang pangalawa, ano sabi? And do not be conformed to this world. Huwag daw po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang takbo ng mundong ito, ano? Yung gabi, ginagawang araw, yung araw, ginagawang gabi. Hindi nyo napansin? Yung dapat matutulog ka dahil sa mga negosyo ngayon, wala nang tulugan. Ano yung mga trabaho na yon? Alam nyo na kung ano yung mga yon. Okay? It violates and defile the very nature of your body. Anong sabi? 10 p.m. to 4 p.m., this is your recuperating stage or recuperating time na kung saan ang katawan mo ay bumubuelo uli, pinapalakas ulit, nire-restore ulit. Ang cleansing ng iyong katawan, nagpa-function ng kidney habang tulog ka, nagpa-function ng liver habang tulog ka. Pero anong mangyayari pagka pati gabi ginawa mong trabaho time? Hindi lang yon. Pati Sunday, wala na. Di po ba? So ngayon, pag daw po hindi natin natutunan yon, sabi, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. If you want to have an overcoming power, saan ka kukuha ng power? Sa mundo? O doon sa lumalang ng mundo? Doon ka dapat kumuha sa lumalang ng mundo. Huwag doon sa mundo. Na ang ibinibigay lang sa'yo ay per ora. Thank you. Okay? So, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag natutunan nating sumunod, pag natutunan nating magpaayos sa ating mga isip, lalo niyong mauunawaan na, ito pala ang will ng Panginoon sa akin. Diba? Bakit kaya kung kailan nasa peak ako ng karir sa Saudi, tsaka ako pinauwi? Bakit kaya nung maayos naman ng trabaho ko sa US, bigla akong umuwi? Bakit nung maayos naman ang anak ko, ganito biglang napatransfer? Lahat yan, it's in the process of the Lord. Lahat yan. Romans 8:28. All things work together for good for those who love Christ and called according to His purpose. Walang tao ang walang purpose. Lahat tayo meron. Okay? Now, to summarize, the acts to conquer. O the acts, yan. Number 1, acknowledge divine exchange. Kailangan po natin, ulitin ko, kailangan natin kilanlin sa ating buhay yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo.
Na imbis tayo ang mapako, siya ang nagpapako doon kahit wala siyang kasalanan. That's the divine exchange. Number 2, ano yun? Part ng number 1, na-earn natin yung justification, pinagkasundo tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama. Siya ang humarap to justify our sins. Number 2, Christ is enough. Yung 3, territory expansion. And 4, success ready. Ngayon, mga kapatid, meron akong gustong ipakita sa inyo. Dali lang, ha? Makita nyo to para dito tayo matatapos. Lang, ha? Dito tayo matatapos, mga anak. No? Hindi nakasama yun dyan sa presentation. Sa conclusion, sabi doon, sa Psalms, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ngayon, mga kapatid, yung overcoming power ng Panginoon, patuloy na pinapatunayan ng Diyos sa atin magpahanggang ngayon. And I want to give you one verse, at mapapatunayan nyo hanggang ngayon, totoo tong verse na to. Just like any other verse in the Bible. Sabi dito, sa Jeremiah 23, verse 3 to 4, sabi dito ng Panginoon kay Jeremiah is a young prophet, at siyang sinasabi ng Biblia that the weeping prophet. Dahil noong time niya, walang gustong maniwala sa kanya dahil napakabata niya. Sabi dito, I will gather the remnant of my flock out of the countries where I have driven them. Di ba nung naging matigas ang ulo ng mga Hebreo, ng mga Hudyo, anong ginawa? Hinayaan ng Panginoon na sila ay sakupin at mapunta sa iba't ibang lugar. Nagkawatak-watak ang pamilya ng mga Hebreo na to. Pero ano sabi ng Panginoon? And bring them back to their folds, and they shall be fruitful and increase. I will set up shepherds over them who will feed them, and they shall fear no more, nor dismayed, nor shall be lacking. Tingnan niyo po itong Jeremiah 24:6 to 7. Tingnan niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Katunayan na talagang pinili niya ang mga taong ito. For I will set my eyes on them for good, and I will bring them back to the land, and I will build them and not pull them down, and I will plant them, not pluck them up. Kaya hanggang ngayon, kahit pagtulong-tulungan siya ng napakaraming bansa, hindi siya madissolve sa Middle East. Dahil yan ay salita ng Diyos. Ganun kasimple. Hindi na natin kailangang i-analyze sa ating isip yan. Then I will give them a heart to know me. Alam ng Diyos, I will give them the heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart. Amen? So mga kapatid, Jesus, the overcoming power.